Alright, good morning. It's Don here in San Jose City, Nueva Ecija. Papunta kami ng Manila dahil meron kaming event sa Laguna pala. So, ang daming nagkakagulo ngayon sa social media dahil kay Yulo. At hindi ako makikisaw-saw dun sa issue nila ng nanay at girlfriend at buhay niyang personal, no? Pero gusto kong mag-focus tayo dun sa kung ano ba yung positive thing na pwede natin pulutin kay Yulo, no? And ayun, sumikat yung mga story niya, nakita ko yung mga video niya sa TikTok nung mga nagsisimula siya. At nakaka-amaze yung fact na naging gold medalist siya ngayon, no, sa Olympic, matapos lahat yung mga pinagdaanan niya, matapos lahat yung mga bagay na naranasan niya, yung mga gold medals niya sa different competition. At nag-compete siya sa Olympic, hindi na yata first time yon, no? Pero ngayon niya lang nakuha yung gold medal. At ang daming gustong maging Yulo. Alam mo yun? Yung iba sa kagustuhan gustong maging Yulo, lahat ng intriga ginagamit, di ba? Lahat ng pati nga nanay niya nasira na eh. Which is, hindi ko naman kinakampihan nanay niya, no? It's just para lang makisawsaw yung mga nasa social media ngayon. Yung mga, lalo na yung mga, uy, matay yung ilaw ko. Lalo na yung mga sikat, no? Gusto pa lalo sumikat. Saka yung mga hindi pa sikat, gusto sumikat, no? Nakisawsaw. Gusto nilang maging Yulo, gusto nilang kumita ng, may nakita ako sa post sa social media, ito nga, ginawan pa namin ng meme ng wife ko. Kumbaga, gusto nilang yumaman, parang kay Yulo, na kala nila instant yun, na grabe, no? Yung iba gusto na mag-gymnastic, di ba? Pero ayaw naman nilang maranasan yung pinagdaanan na hirap. It's like lagi ko tong sinasabi sa mga talk ko and even sa training ko. Maraming gusto maging Pacquiao, na maging bilyonaryo. Pero ayaw naman masaktan. Ayaw naman mahirapan, ayaw naman gumising ng maaga, ayaw naman magsakripisyo. So, hindi kayo yaman ng ganun, no? Hindi kayo yaman na biglang magde-decide ka ng gymnastic. Hindi mo makukuha yung pera na ibibigay ng gobyerno, ng ganito. Diba? So, kung umasa ka dun sa part na yayaman ka dahil lang dun sa may nakita kang inspirasyon na ganun, ang kunin mong inspirasyon, hindi yung kung ano na siya ngayon. Kung ano yung pinagdaanan niya dati. Kung ano yung hirap. No? Nakita ko yung interview ng lolo niya. Kung paano siya naghirap nung sinusundo, hinahatid nung lolo. Bata pa siya noon. 7 years old, nag-start na siya mag-training ng gymnast. Kahit bumaba, nagte-training siya. Pinag-aaralan niya mag-gymnastic. Kaya nakuha niya yung ganong estado ngayon ng buhay niya. Hindi dahil sa magaling na talaga siyang ipinanganak. Hindi, dahil hindi siya huminto. So gusto kong kunin natin yung positive thing doon, na kung ano man yung ginagawa mo ngayon, kaya mo ring maging successful, kaya mo ring makakuha ng ginto na kumbaga similar ng ginto, or kaya example ng ginto na yun. No? Kaya mo ring kumuha ng ganun. Kailangan mo lang galingan at kailangan mong maging consistent at no excuses at all, na kahit bumaha ng problema sa buhay mo, ready ka pa rin to learn, ready ka pa rin to train, ready ka pa rin to accept the fact na kailangan mong pagpraktisan pagpraktisan kung ano man yung expert ka ngayon at ituloy-tuloy mo lang. At saka tigilan nyo na yung pagkikisaw-saw dun sa buhay, usapang pamilya nila, no? Kung ako sa'yo, instead na panoorin mo yon, ma-inspire ka na lang dun sa kwento ng buhay niya. And pakialam natin kung saan niya gamitin yung pera, pakialam natin kung di niya bigyan nanay niya, di ba? Pero ang goal, kung hindi ka man gano'n, di kunin mo yung positive learning dun, na pag naging successful ka, huwag mong gayahin yun, di ba? Pag naging successful ka, huwag mong iwan yung pamilya mo, huwag mong siraan yung pamilya mo. 'Di ba? O, kunin mo yung learning na 'yon. Pero yung makikisaw-saw ka sa storya, wag mong gagawin 'yon, no? And I just want to share this video to share the positive learning na pwede natin makuha sa buhay ni Yulo. And that's it.
No? Hindi pwedeng instant ang success. Kailangan yan, pinagtatrabahuan yan. And wag mo rin iasa lahat kay Lord. No? Kaya ka nga niya binigyan ng paa kamay. Si Yulo, ginamit niya yon. And ikaw, gamitin mo rin yon. And binigyan tayo ng wonderful gift, the brain. So use that brain. Alright. So, ako, na-inspire ako doon. Kaya kahit alas 4 ng madaling araw, 1:40 a.m. Nandito ako sa sasakyan, dito ako sa Nueva Ecija. Galing ako ng Isabela, papunta ako Maynila. Mamaya, alas 9, meron kaming, may business talk kami. So, na-inspire ako, no? Hindi ako inaantok. Kahit na nandito, napapahinga lang kami. So, yun lang. God bless. That's 5 minutes. Bye.